as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Para po sa inyong lahat mga kababayan, ako po si Just Vlog. Nandito na naman tayo sa kalye. Grabe, matindi ang tensyon sa Senado mga kababayan. Ito at nagkainitan si Senator Marcoleta at saka si SOJ Remulla mga kababayan. Grabe yung nangyari. Pero dito mga kababayan nalaman natin sa pagkakataong ito kung sino ang nakatindig sa batas at kung sino naman yung mga nagbabaliwala sa batas. Nakakahiya mga kababayan na mayroon tayong tinatawag na mga mambabatas pero ayaw sumailalim at ayaw sumunod sa batas. Paano kaya ang mangyayari sa ating bansa ngayon yan? At may nagsasabing isang senador na sometimes we have to bend the law to please the people. Napa-English tuloy ako. Mga kababayan, pwede po ba yung ganon na sometimes we have to bend the law? Ginamit na naman yung taong bayan. Itong magkapatid na itong tulpo na ito mga kababayan. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin mga kababayan, kundi itong si Secretary Boying Remulla. Ganito ba ang naghahangad at nag-a-apply na maging ombudsman na ayaw sumunod sa batas at tila gusto niyang baluktutin ang batas? Sabi nga ni Senator Marcoleta, mga kababayan, pwede siyang ma-disbarred sa pagiging abogado kapag ipinilit niya yung kagustuhan niya na kahit wala sa batas ay gusto niyang ipatupad, mga kababayan. Kaya sinasabi ko po kanina na grabe po talaga ang tensyon. Para sa ganon, mga kababayan, ay malaman nyo yung ating pinagsasabi dito, doon na tayo sa video, panoorin nyo mabuti ito, mga kababayan, at i-share nyo, hanggang doon tayo kay Tulpo, doon sa pangalawang Tulpo na nagsalita, kasi nauna si Rafi, tapos si Erwin, at eto na, na high blood, at ang pagkaka-high blood pa naman niya, mga kababayan, ay yung hindi pagsunod, kundi pagbaluktod sa batas ang kanyang pinagsigawan. Dito natin malalaman talaga mga kababayan kung sino-sino itong mga taong ito. Nahahayag na po sila mga kababayan. Sa panglait, pang-uusig nila kay Senator Marcoleta na tila baga pinagkakaisahan ng mga senador na ito, lalo silang nahahayag. Lalo silang nadadala sa kahihiyan mga kababayan. Ito, panoorin natin ang video ito. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements anong ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process,
restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyong babaguhin ang Sir, batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, the sir. It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasihan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people.
mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. So yun po mga kababayan yung video. Dito talagang masasabi natin na yung term na nabutata dito talagang applicable sa pagkakataong nito mga kababayan. Sapagkat butatang butata si SOJ Remulla rito mga kababayan, nakakahiya. Nakakahiya yung ginawa niya rito mga kababayan. Kung magbabasa lang kayo sa social media ngayon, sa mga Facebook post, ay nako. Batikos sa kabi-kabilang mga batikos ang inabot nitong si Secretary Remulla, pati itong si Senator Erwin Tulfo dahil sa pagbanggit niya na sometimes we have to bend the law. Nayari na tayo mga kababayan. Itong mga mambabatas natin ay hindi dapat na nasa ito mga kababayan. Hindi sila papasa. Nakakahiya po yung ginagawa po nila mga kababayan. Bantakin mong ayaw nilang sumunod sa batas. Pero kung magsalita, akala mo'y alam ang tungkol sa mga batas mga kababayan. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bansa kapag ganito ang mga mambabatas natin mga kababayan? Yun lamang ang aming maisishare sa inyo mga kababayan. Mag-aabang pa tayo ng mga kaganapan tungkol sa mga bagay-bagay at i-update namin kayo. Stay tuned lang po. Ito po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat.